ito po ang outreach. Ito po yung pinakauna na itinayo ng Jesus Miracle Crusade sa dako pa po ng Indang. Sa buong Pilipinas, ito po yung panganay. Amen? Doon po nakakilala yung aking mga magulang. At alam niyo po mga minamahal, dati mga minamahal masasabi ko, yung buhay namin talagang magulo. Bakit? Yung aming kapitbahay nagagalit. Minsan hating gabi mga minamahal nag-aaway yung aking mga magulang, yung mga plato sa amin nagiging flying saucers. Lumilipad talaga mga minamahal sa pag-aaway nila mga minamahal at dumating yung time na yung aking pumahal na tatay mga minamahal ay sumama sa kanyang barkada mga minamahal sa kagustuhang magbago na ang aking mahal na tatay. Ang ginawa ng aking nanay sa kalsada mga minamahal, yung isang case ng beer mga minamahal, binasag niya doon sa harapan ng kanyang barkada, at the same time sa harapan po ng aking mahal na tatay. Hindi po dyan nagbago ang aking mahal na ama mga minamahal. Noong kami makakilala sa ating pinakamamahal na panususumbisyo na taglay ng aking tatay mga minamahal, ito po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Masasabi ko mga minamahal na yung buhay namin talagang pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dati mga minamahal, magulo talaga yung aming tahanan mga minamahal, yung aming pumbahay, masasabi ko na isira-sira din mga minamahal sapagkat noon trials po mga minamahal, yung pang bili po ng pako sa bubong mga minamahal, wala po kami mga minamahal. Sa madaling sabi, butas-butas po yung aming tahanan mga minamahal. At pag dumarating yung bagyo, alam niyo mga minamahal, yung aking mga magulang nagpapanghilahan sa kawad para lang po hindi liparin ng bagyo mga minamahal. Ngunit nung kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi man kami pinagyaman ng ating pinakamamahal na Panginoon, masasabi ko mga minamahal, may maayos po kaming pamumuhay, may kapayapaan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, year 1987, bago-bago po sila nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking po mahal na tatay, nanumbalik yung kanyang pag-iinom palabarkada, sapagkat napakapalabarkada po na aking mahal na tatay. Bumalik po yung kanyang bisyo, mga minamahal. Isang taon pa lang po sila, 2 taon, mga minamahal. Mga 2 taon, mga minamahal, ang makakilala po ang aking mga magulang. Bumalik po yung kahinaan na aking mga tatay. At alam niyo po, mga minamahal, kapag mahal ka at itinuturing kang anak ng ating pinakamahal na Panginoon, tumalikod ka, ibabalik at ibabalik ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, doon sa mga naunang nagpatutuo sa akin, mga minamahal, ang kanilang karamdaman, pinagaling. Ako po, mga minamahal, ay binawian ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, na nung balik yung pag-inom ng aking mahal na tatay at pag-uwi niya galing sa barkada, ako po ay kinukumbulisyon mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, nung kinumbulisyon po ko, talagang namatay po mga minamahal. At sabi ng aking mga tiyahin doon sa dako po ng Cavite, dalhin ako sa ospital, dalhin ako sa doktor. Ngunit alam niyo po, ang ginawa na aking mahal na tatay, pumunta po siya mga minamahal doon sa dako po ng Indang, doon po sa itinayo nga pong chapel doon, at doon po siya lumuhod mga minamahal, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And right after mga minamahal, nung maipag-pray po ako, yung nawala kong buhay mga minamahal, ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Praise the Lord! At ito po ang nagsilbing pagpapala sa amin. Bakit yung aking mga tiyahin, mga minamahal, mga pinsan ko, sila man din ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung buong sambayan namin mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, patuloy na naglilingkod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At isa pa po mga minamahal, 1987 din po mga minamahal, yung aking po mahal na nanay, nagdalang tao doon sa aking bunsong kapatid. Alam niyo po mga minamahal, sa Indang po kasi mga minamahal, sa dako ng Cavite, uso po yung mga hilot. At yung nagpanak sa kanya mga minamahal, nung lumabas yung matres mga minamahal, at nung pagbalik, hindi po maayos. Sa madaling sabi, mga minamahal, nag-continuous po yung kanyang pagdurugo. Ito po ang naging dahilan kung bakit siya dinala sa ospital. Alam niyo po mga minamahal, nag-50-50 siya doon sa ospital. Katunayan, yung sinakyang sasakyan, yung tumutulo doon sa owner na sinakyan, ay dugo mga minamahal. Imagine, mga minamahal. At sabi ng doktor, maaring ikamatay ng aking mahal na nanay. Ngunit ang ginawa ng aking tatay, humingi ng prayer request sa dako po ng Indang. And after na may panalangin mga minamahal, yung 50-50 na dapat hanggang sa mospat, wala na po ang aking magulang. Ngayon po mga minamahal, 27 years ago, buhay na buhay ang aking nanay. Amen, praise the Lord. Siya po mga minamahal ay wala na pong matres. Ibig sabihin, hindi po siya magkakaroon ng monthly period. At sabi ng doktor, pag hindi ka nagpa-check sa doktor, in 1 month, maaari mong ikamatay.
Kasi hindi lumalabas yung maduming dugo, mga minamahal. Ngunit simula noon hanggang ngayon, hindi punta yung aking magulang sa doktor para magpa-check. Ganyan kabuti. Sabi ng doktor, mamamatay ka kapag hindi ka kumonsulta sa doktor. Sinungaling, mga minamahal. Higit na nagtiwala ang aking mga magulang sa mahal na Panginoon. At hanggang ngayon, buhay na buhay po yung aking mga nanay. Amen. Praise the Lord. Hindi po dyan natapos. 1989, nagbalak po yung aking mga mahal na tatay na pumunta sa dako ng ibang bansa. At lumabas po sa kanyang medical na yung kanyang baga ay may ispat na butas, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, grabe yung kanyang panghinayang sapagkat medical na po. Nagpatuto siya doon sa doktor. Sabi niya, babalik ako sa araw ng bukas. Papagalingin ako ng ating pinakamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuto niya, pumunta siya sa CR. Di sa CR, mga minamahal, na doon yung bowl. Doon sa mismo, sa harap ng bowl, doon siya lumuhod. Sabi niya, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na naghihimala. At alam niyo po, mga minamahal, pagbalik niya kinabukasan, yung kanyang baga na may ispat daw, tinakluban to ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kinabukasan lang, right after, talagang himala ng mahal na Panginoon, pinagaling po siya. At alam niyo po, mga minamahal, 1996, ako po nagkaroon ng sakit na dengue. Kung hindi po nagkakamali, stage 3. Bakit, mga minamahal? Yung aking pong ilong halos magsugat yan. Bakit, mga minamahal? Yung aking pong ilong tuwing tanghaling tapat, nilalabasan po yan ng buhay na dugo. Yung aking pong buong katawan, marami pong pasa. At sa loob ng 2 buwan, mga minamahal, hindi po nakakapasok sa school. Grabing payat ko noon, mga minamahal. Sabi na aking mga tiyahin, nagagalit po yung mga tiyahin ko po sa tatay ko sapagkat ayaw pa punta nila sa ospital. Sabi ng tiyahin ko sa tatay ko, hayaan mo ba mamatay na lang yung anak mo? Alam niyo po, mga minamahal, minsan magigising ako yung aking tatay, nakaluhod sa harapan ko. Yung aking nanay, nakaluhod sa harapan ko. Anong ginagawa? Nakakatulog sila sa pagpupuri. Within 2 months, hindi ka piraso ng tableta, wala pa akong ininom. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, hindi po sa pagtataas ng sarili. Within 2 months, mga minamahal, hindi po nakapasok. Kahabagan lang po ng mahal na Panginoon. That time, mga minamahal, ako po ay kasama sa honor student. At iyon po yung naging dahilan para mawala po ako, mga minamahal. First grading, second grading, wala po ako sa top 10, mga minamahal. So imagine, mga minamahal, third grading po ako papasok. May hinahabol po ako na sa klase, mga minamahal. Sabi sa akin ng mahal na tatay ko, magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Manghingi ka ng karunungan sa mahal na Panginoon, ipagkakaloob yan. Sa madaling sabi, mga minamahal, second grading, third grading na wala ako. Pagdating, mga minamahal, ng fourth grading, akalain mo, mga minamahal, ako po ang naging class valedictorian. Hindi ko alam, mga minamahal, kung paano nangyari. Ngunit alam ko, mahal na Panginoon ang nabigay sa akin ng karunungan. At alam niyo po, mga minamahal, lubos po nagagalak. Bakit? Dati, kagaya lang po ng mga children's choir na kumaawit. 4 na taon po ako nung mag-start na magpagamit sa mahal na Panginoon bilang children's choir member. Hanggang sa mga oras ito, mga minamahal, dito na po ako nagkaasawa, dito na po ako nagkaanak. I got married when I was 20 years old. Sabi nila, maaga daw po akong nag-asawa. Grabe. Alam naman po, mga minamahal natin na kapag maaga kang nag-asawa, lahat ng trials dadaan mo. Kung may butas ng butas yung karayon, doon ka dumadaan. Grabe, mga minamahal. Bakit? Nakaranas kami, mga minamahal, yung aking mga mahal na anak, pinauwi ko po sa bianan ko. Sabi ko sa aking mahal na pauwi mo natin. Kasi ilang araw ng yung pinakuluan na bigas, mga minamahal. Yung subo ng sinaing, yun yung dinedede ng aking mga mahal na anak. Sabi ko, uwi muna. At alam niyo po, mga minamahal, dahil sa 5 piso, kahit saan ako makarating, dahil sa 5 piso, pinapatuto ko, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ano yung 5 piso na yun? Ito po, mga minamahal. Sabi ng mga nagpapatuto, maliit at malaking pagpapala, kailangan mong ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, tumira po kami sa apartment na malaki pa po ang tent na ito, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Tingnan nyo, ako po ay na-end of contract sa aking trabaho. Yung aking mga asawa, delay po yung sweldo. Natira po sa wallet ng misis ko is 5 pesos. Sabi ko sa aking mga asawa, magkano ang pera mo dyan? Sabi niya, 5 pesos lang. Sabi ko, ganito, fasting tayo sa maghapon, yung 5 pesos itabi mo. Pag uwi niya, mga minamahal, maghapon po nagpuri fasting. Sabi ko, nasaan yung 5 pesos? Eto, sabi ko, ibibili ko ng Milo. Magbe-break tayo, Milo. Pero bago ako, mga minamahal, lumabas. That is the first time na ako po nanalangin na labas lahat ng sipon ko, labas ng luha ko.
Bakit, mga minamahal? Yung sabag sa sarili mo. Na andun ako, mga minamahal, sa likod ng pintuan, nakadipa ako, mahal na Panginoon, kung paano pinagpala yung mga kapatiran na didinig ko sa patutuo nila. Ipakita mo sa akin, buhay ka. Alam niyo po, mga minamahal, paglabas ko ng gate, ganyan lang po yata kalayo, mga minamahal yung gate. Nakita ko yung katrabaho ko. Sabi sa akin, kumusta ka? Sabi ko, ito, walang trabaho. Anong trabaho? Wala nga. Alam niyo, mga minamahal, hindi po ako nanghihiram, hindi ako nangungutang. Kaagad-agad, yung 5 pesos, naging 200 pesos. Walang 5 minuto, sumagot ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, pag naiisip ko yung 5 piso, grabe. Bakit? Sabi ko sa mga asawa ko, pag trials kami, magkano ba pera mo? 100 pesos o mas mahigit yan sa 5 piso. Kailangan mo ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Dumating din yung time, mga minamahal, na sabi ko, mahal na Panginoong Sus, gusto ko magtrabaho yung maayos kasi sa trabaho ko, kaya po ako nag-resign, mga minamahal, hindi po makadalo ng Sunday. Halos makagalit ko yung manager po nung aming stall sapagkat ako pinagtrabaho sa sales, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ng father ko, mag-ibang bansa ka. Alam niyo po, mga minamahal, sa Paseo de Rosa, sa Makati, mahigit 10 kumpanya, mga minamahal, ina-applyan ko. Minsan, pang 5 ko, pang 4 na po, pang 3 po, pang 5. Wala po tumanggap sa akin, mga minamahal. Kainitan ng araw, naglalakad ako, mga minamahal. Sabi, mahal na Panginoon, ikaw magbibigay sa akin trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pala kalooban ng mahal na Panginoon, pupunta ako sa ibang bansa. Ang kalooban ay dito ako gamitin sa ating bansa. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, nainip na ako sa pagpapala mo. Dumating ang time, ang natapos ko po, mga minamahal, hindi po sa pagtataas, ay computer science. Malayo po, mga minamahal, sa pagtuturo. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa mga oras na ito, isa po akong university professor. At alam niyo, mga minamahal, hindi ko makukuha yung pagpapalang yan kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganito po, mga minamahal, yung aming tahanan, apartment, sabi ko sa aking mga asawa, darating ang time, magpapatuto ka sa pulpito. Papatuto mo, binigyan ka ng libreng tahanan. At yung tahanan mo na apartment ng yung size, dodoblehin yan, triplihin, o ilang beses palalaking niya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, minamahal, nanalangin ako sa Saturday. Yung libreng tahanan, ang ginamit yung mga magulang ko, binigyan ako ng libreng tahanan, sila yung nagpagawa. Alam niyo po, minamahal, sabi sa akin ng mahal na tatay ko, sige, ako magpapagawa ng ano lang, talagang kwadrado lang, walang bintana, walang bubong, as in square lang. Alam niyo mo, minamahal, kung kilala niyo po sa Sister Daisy Enciso, yung mature po sa amin, pag nagpatutuo yun, sabi niya, pag nanalangin ka, be specific. Alam niyo mo, minamahal, ako po yung labor sa aming tahanan, yung ginagawa, mga minamahal. Sabi nung mga nagpapatutuo, pag ikaw ay nanalangin, be specific. Alam niyo mo, minamahal, walang bintana. Ang ginagawa ko tuwing mag-aawas yung labor at saka po yung mga panday, lumulod ako sa tabi ng bintana, inilalay hands ko. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng bintana. Sabi na kimalan, anak, papa, gusto ko yung bintana ng kapitbahay. Yung sliding, alam yung minamahal. After that prayer, and after a week, ipinagkuloob ng ating pinakamahal na pa yung bintana hinihingi ko. Amen. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, yung flooring. Yung flooring, malit na pagpapala mga minamahal. Sabi niya sa akin ng mga anak ko, papa, parang ang hirap maglaro. Bakit? May tumutubong halaman doon sa loob ng bahay. Kasi hindi po simentado, ganyan po, rap, mga minamahal. Sabi ko sa akin, mga anak, parito po, mag-pray tayo, load tayo, ilihis natin, magkakaroon yung flooring sa pangalan ni Jesus. The following week, nagkaroon ng flooring, amen. Amen. Yung bubong, mga minamahal, nakatingin ako sa bubong, mahal na Panginoon, nakakabit na yung pamakuan, yung kahoy, wala pang bubong. Tawag ko ulit yung mga anak ko, pray tayo, manalangin tayo, mahal na Panginoon, magbigay ng bubong. Yung sumunod na araw lang, nagbigay ng bubong, mahal na Panginoon. Saan yun, saan mo makukuha, mga minamahal? Dito lang sa Jesus Miracle Crusade. Basta magpatuloy at magpatuloy. Amen. At alam niyo po, mga minamahal, lubos po nagagalak. Bakit, mga minamahal? Dati, mga minamahal, sa akin pong pagtuturo, ako ay pangkaraniwang instructor lang po doon sa aming school. Na pag sinabi ng aking dean, punta ka dito, papirmahan mo to sa kabilang campus. Punta ka sa isang lugar, kunin mo to. Utusan po sa madaling sabi, pagka wala akong klase. Alam niyo po, minamahal, gusto ko na mag-resign sapagkat ang akin pong status doon ay contractual, mga minamahal. Nagkataon bakasyon, nagtatanim ako ng saging, mga minamahal, sa lupa ng aking mga magulang. Tatanim ako ng saging. Tumawag po, mga minamahal, yung dean.
Sabi niya, Mr. Nuestro, mag-report ka sa school. Sabi ko, bakit po? Basta mag-report ka, may papatulong lang ako sa inyo. Alam niyo, minamahal, pagdating ko ng school, punta ko sa opisina ng aming dean. Sabi niya, punta ka sa department na to, hanapin mo yung head. Hinahanap ko, mga minamahal, yung head po ng registration and admission department. At alam niyo, mga minamahal, nakita ko yung head. Sabi ko, ma'am, ano po ang may paglilingkod ko kasi pinapunta po ko ng dean. Sabi sa akin, yung head doon sa department na yon, anong ipaglilingkod mo sa akin? Ikaw yung papalit sa akin. Imagine, mga minamahal, yung dating utusan, mga minamahal, sa mahal na pa yun po yung kapurihan. Ngayon, mga minamahal, masasabi ko pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Lord. Grabe. Nakarating na ko ng Visayas, nakarating na ko ng Mindanao. Libre po yun. Imagine, mga minamahal, wala pong nagagastos. Dahil yan sa kapamaraanan at himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Huli po, mga minamahal, sa pagbibigay. Ito po ay patutuon na po ang minamahal sa pagbibigay. Sabi nila, huwag mong babawasan ang tithes and love offering mo. Pumapasok po ko sa aking masteral, mga minamahal. Alam po, mga minamahal, mahirap. Bakit, mga minamahal? Ang sabi nila sa akin, ako po, mga minamahal, kung may estudyanteng pasok baon, ako pasok tulog. Bakit? After overnight, nagtatago ako, mga minamahal, sa likod ng kurtina. Sabi ko sa aking classmate, gisingin mo ako pag mag-e-exam na. Ganun lang, every Saturday, kasi galing po pagod, puyat, natutulog lang po sa tabi ng bintana, at yung nag-uusik sa akin, mga minamahal, sabi niya, hindi ka pasok baon, pasok tulog ka eh. Alam niyo, mga minamahal, himala din mahal na Panginoon, tuwing mag-e-exam, minsan, at kalimitan, minsan. Alam mo, minamahal, isa po ako sa highest do sa exam. Hindi ko din alam kung bakit nangyari yun. Himala yan ng mahal na Panginoon. At alam niyo po, minamahal, sa akin pong pagpasok, sumeldo po ako. Sabi ko, kasi ginagamit ko po na service is motor. Sabi ko sa aking malasawa, ma, by next week, ipaparehistro natin yung motor. Kulang yung aking budget. Baka pwedeng bawasan mo ng konti yung ating ipagkakaloob. Pakinggan niyo po, mga minamahal. Linggo, mga minamahal, may papasa po ako sa professor ko, mga minamahal na requirements. Alam niyo, mga minamahal, lumabas ako, 11:35, kasi magla-lunch. Pagbalik ko, mga minamahal, mag-alas 12, yung motor na ginagamit ko, nawala, nakarnap, mga minamahal. Nawala doon sa posisyon niya. Sabi sa akin ng mahal asawa, ano ba yan? May pangparehistro ka. Wala ka namang i-rehistro. Pinalo ka agad ako ng mahal na Panginoon. Bakit? Nabawasan ko po yung tithes kahit konti. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, sabi ng aking classmate, alam mo, Matt, sa lahat ng nawalaan, ikaw lang yung nakangiti. Bakit ako nakangiti? Naalala ko yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Nagkulang ako. Alam niyo, minamahal, yung nawalang motor, ibinalik po ng mahal na Panginoon, naging dalawang motor yung isang nawala, naging dalawa. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating mga kapatiran, mga baguhan, magpatuloy po kayo. And I am very sure na sa mga susunod na araw, kayo po ang tatayo sa harapan na ito at magsasabi na ang Diyos dito sa Jesus Crusade ay buhay at himala at nagpapala. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ko na papuri. Pasasalamat kadakilan ko natin ang sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. God bless sa ating beloved brother Matt Nuestro sa kanyang buhay na patuto, punong-puno ng pasasalamat sapagkat